araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Abat at naririto ako ngayon upang ipakilala sa inyo ang pambansang bayani ng Pilipinas na nagngangalang Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda o Dr. Jose Rizal. Kilala rin siya bilang si Pepe. Si Dr. Jose Rizal ay pinanganak noong Hunyo 11, 1861 sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna at ikapito siya sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at Chodora Morales Alonso Rialonda y Quintos. Si Pasiano at si Pepe lamang ang mga anak na lalaki at ang kanyang mga kapatid na babae ay sina Saturnina, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Josefa, Concepcion, Trinidad at Soledad. Ang pagkahilig sa sining ay pinamalas niya sa murang edad. Natutunan niya ang alpabeto sa edad na 3 at 5 taong gulang naman nang siya ay matutong bumasa at sumulat. Napahanga niya ang kanyang mga kamag-anak sa angking pagguhit at paglilok. 8 taong gulang siya nang kanyang isinulat ang tulang sa aking mga kababata na ang paksa ay tungkol sa pagmamahal sa sariling wika. Nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa Bachelier ng Sining at nag-aral ng medisina sa Pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya at nakakuha ng lisensya sa medisina. Ito ay nagbigay sa kanya ng karapatan na magsanay ng pagmimedisina. Nag-aral din siya sa pamantasan ng Paris at sa pamantasan ng Heidelberg. Isang polimata si Rizal. Maliban sa medisina ay mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pagukit. Siya ay makata, manunulat at nobilista na ang pinakatanyag sa kanyang mga gawa ay ang nobelang Noli Me Tangere at ang kasunod nitong El Filibusterismo. Poliglota rin si Rizal at siya ay nakaunawa ng 22 wika. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina na samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamunuan ni Andres Bonifacio na isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya na naging sa liga ng unang Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Siya ay tagapagtaguyod ng pagkakaroon ng Pilipinas ng sarili nitong pamahalaan sa mapayapang pamamaraan kaysa sa marahas na himagsikan na susuportahan lamang ang karahasan bilang huling opsyon. Naniniwala si Rizal na ang tanging katuwiran sa pagpapalaya sa Pilipinas at pagkakaroon nito ng sariling pamahalaan ay ang pagbabalik ng karangalan ng mga mamamayan at winika niya, bakit kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay magiging maniniin ng hinaharap? Isinagawa ang pampublikong pagpatay kay Rizal sa Bagong Bayan o kilalang Luneta ngayon sa Maynila noong Disyembre 30, 1896 noong siya ay 35 taong gulang. Ang inatasan ng bumaril kay Rizal ay isang hanay ng mga Pilipinong kasapi ng Hukbong Kastila, habang isa pang hanay ng mga Kastila ang nakahanda upang barilin ang sinuman sa kanila na susuway. Ang kaniyang huling salita ay isa sa mga huling salita ni Jesucristo na consumatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na. Ang kanyang kamatayan ay nagbunsod ng higit pang mga pagsalungat sa mga panuntunan ng Espanya at naging hakbang upang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga Espanyol noong 1898. Ngayon ay alam na natin ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit itinanyag si Dr. Jose Rizal bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Naway patuloy pa natin pag-aralan at mahalin ang ating kasaysayan dahil dito nagmula ang kapayapaan at kasaganahang ating natatamasa. Muli ako si Binibining Ambat, hanggang sa muli.